chicken breasts fresh. Ang gamit ko ay allium. Ito ay 3 kilo. Madami yung gagawin ko dahil ilalagay ko siya sa freezer para anytime na kailangan ng amo ko ay mayroon na. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko hihiwain yung manok. Ito yung manok, hiniwa ko siya ng manipis na ganito. Ipapakita ko sa inyo kung ilang hiwa yung manok. So, maganda to guys dahil yung matipid kaysa bibili kayo ng mga nuggets or chicken strip. Yan, 2 hiwa na. Tatlong hiwa. Bali 4 na hiwa. Isang sibuyas. Yung pinakamaliit ang ginamit ko guys. Dahil 3 kilo yung gagawin natin, 3 kilo yung ating manok, ang ating itlog naman ay 9 na piraso. Nine na itlog na 3. So 3 teaspoon yung ating asin. 1 teaspoon black pepper, paprika, madaming paprika. Mga 3 teaspoon din. Garlic, ito. 1 teaspoon. Gagamitin tayo ng garlic powder na pino. 1 teaspoon. Itong una ay garlic granules. Gagamit din tayo ng onion powder. Spices. Pag nahalo na ng mabuti, ilagay na natin yung yogurt. 3 pack na yogurt. 1, 2, 3. Ilagay na natin ang harina, 1 baso at kalahati. 1 baso at kalahati ng harina, haluin uli ng mabuti. Lagyan natin ng chicken spices. Nilagay na natin ang ating chicken. Ilagay natin, tas haluin. I-marinated natin yung ating manok for overnight ko siya ilalagay sa ref para mas manunuot. Pwede nyo siya guys i-marinated ng 2 hours, 3 hours dahil ito sa akin ay madami. So overnight ko siya ilagay sa ref. Ang ating breadcrumb. Ito yung aking ginamit.
Ito yung ating minarinated na manok. Meron tayong kutsara. Kumuha tayo ng isang manok at ilagay dito. Kailangan yung isa nating kamay ay hindi mababasa or hindi malagyan ng manok. Kahit maliit siya guys, walang problema. Dahil pwede natin siyang, kumbaga sa Bisaya, pwede nato siya pwede nato siya isumpay. Ayan. Kaya sinasabi ko guys, yung kailangan sa ating kamay ay hindi mababasa dahil siya yung maglalagay ng breadcrumb sa taas ng manok para hindi masyado makalat yung ano natin. At saka yung make sure na yung kamay natin dito sa gitna ay hindi din mababasa. So, i-post natin yung manok ng ganito. Post. Kaya kailangan guys, pag gagawa kayo nito, maraming kayong breadcrumb. Tapos itlat uli, libalik uli, kabila na naman ang ipopost natin. Pagkatapos, itak-tak ng ganyan. So, yan guys. Pwede na ito. Ilagay natin dito sa isang lalagyanan. Kumuha tayo uli. Papakita ko pa sa inyo. Maliit, diba? At biyak-biyak. Walang problema yan. Pwedeng-pwede. Diba biyak na biyak yung ating manok maliit? Ipagdugtong natin sila para lalaki. Parang may magic dito eh. May magic dito. Send. Pause. Kabila uli. Pagkatapos, ito, ilagay dito. Ipapakita ko sa inyo guys, mayroon na akong nagawa dito. Ilalagay natin siya sa freezer. I-freezer natin siya ng 1 oras bago natin siya ilagay sa isang lalagyanan para kapag kailangan na natin prituin ay hindi magdidikit-dikit. Maganda yung ating pagkakuha, kaya kailangan ilagay natin siya sa freezer ng ganito. Magluto tayo, papakita ko sa inyo. May naluto na akong isa, tinikman ko na, ang sarap guys, kaya gawin nyo na din to. Tiyak magustuhan ng anak nyo at ng buo nyong pamilya at amo nyo, alaga ninyo. Pag magluto nito, pag kumulo na ng ganyan yung mantika, paliitin nyo yung apoy para mas maluto siya sa loob. Kulay, kukunin na natin. Ayan guys, luto na, ready to serve na. Pag nalagay na siya sa freezer, kahit itak-tak mo ng ganyan, hindi na nawawala yung breadcrumb. Ilagay natin sa isang box. Ito guys, ready na siya, ilagay sa freezer. Kapag magluluto ka, ilalabas mo lang.